Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, kumpiyansa si Pinoy WBA at WBO minimum weight challenger Milan Melindo na maagaw niya ang corona ni Mexican champion Juan Francisco Estrada. Ito'y dahil para sa 29-year-old Pinoy hard hitter, pangkaraniwan lamang ang boxing skills ng kanyang kalaban. Narito ang report ni Dennis Principe. Miniliit ni World Title Challenger Milan Melindo ang kakayahan ni current Unified World Flyweight Champion Juan Francisco Estrada ng Mexico. Ayon kay Melindo, napaka-basic lamang ng estilo ni Estrada at wala umano itong lakas na maaari niyang ipangamba. Consistent punches. So, ulit-ulit yung suntok niya. So, ulit-ulit lang po yung suntok niya eh. Wala pong iba. Hindi po nalagay sa isip ko na talunin si Estrada kasi po nakikita naman po kasi basically po yung mga suntok niya. Napanood ni Melindo ang laban ni Estrada nang agawin nito ang WBA at WBO flyweight titles kay Hawaiian Punch Brian Viloria noong April 6 sa Macau. Sa nasabing Macau promotion ay undercard si Melindo kung saan nagwagi ito via 4th round knockout kontra Tommy Serran ng Indonesia. Nagkaroon din ng pagkakataon si Melindo na masukat ang laki ng kanyang upcoming title opponent. Nung nakaharap ko po siya is na-feel ko po is kayang-kaya ko po. Matangkad po siya. Pero hindi ko po maisip anong reaction niya sa papicture namin kasi po pinutukan ko po siya hindi naman yung mata niya is hindi naman nakatutok sa akin kasi hindi ko alam. Tatangkain ni Melindo na mabawi ang corona sa pagsagupan nito kay Estrada sa kanilang 12-round title fight sa July 27 sa Macau. Undercard ang nasabing laban ng Fist of Gold Part 2, ang ikalawang pagbibida ni Chinese sensation Zhou Shiming na haharap naman ng Jesus Ortega sa isang 6-round non-title fight. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, patuloy naman sa pag-iensayo ang National Men's and Women's Football Team para sa inaasam na paglahok sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Ito'y kahit pa nalalagay sa balag ng alanganin ang kanilang partisipasyon sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. May report si Cristabel De Leon. Tila lalong lumabo ang tsansa ng National Football Team na mapabilang sa SEA Games-bound Team Philippines. Ito'y matapos ay deklara ng dalawang top sports officials ng bansa na mananatili ang criteria na gold medal potential sa mga atleta at koponang ipadadala sa Myanmar Games sa Disyembre. Ayon kay POC President Jose Cojuangco Jr., kailangan patunayan muna ng mga national booters na kaya nilang humugot ng gintong medalya bago sila payagang lumahok sa SEA Games. Hinikayat rin ni Cojuangco ang mga football officials na pag-ibayuhin pang lalo ang development sa sport. At yung rugby, di ba puro zero tayo? I wonder who will be get inspired there. I mean, that's the point also, no? Who doesn't want to send the team that who doesn't want to inspire our athletes? Everybody has the same idea, but let's look at it in the broader aspect of the ideas behind the Southeast Asian Games, no? Sa panig naman ni PSC Chairman Richie Garcia, hinihintay pa nila ang desisyon ng SEA Games Task Force at ang POC sa partisipasyon ng football squads. Pero nagpahiwatig si Garcia na hindi siya sang-ayon na ibatay sa popularidad ang pagpili sa mga atleta at teams na kakatawan sa bansa. Ito'y kasunod ng patuloy na pag-apela ng iba't ibang sektor sa inclusion ng football sa SEA Games list. Yung desisyon nito and nalulungkot that we have to resort to something like this. Parang ano ba ang basihan natin? Is it popularity? Is it going to be qualification? Samantala, tiniyak naman ni Philippine Malditas head coach Ernie Nieras na kailangan niyang patunayan na may bubuga sila sa SEA Games bago ang takdang deadline sa pagsumite ng entry by name sa buwan ng Oktubre. Ibinalita rin ni Nieras na patuloy pa rin sa pag-iensayo ang mga Pinoy booters habang hinihintay nila ang pinal na desisyon ng SEA Games Task Force. We cannot promise the gold. Anybody can promise gold. But if they're asking us that
Are we potentially a gold winning team? Yes, we are potentially. Bukod sa football, isa pa ang National Dragon Boat Team sa mga nalalagay sa balag ng alanganin, ang partisipasyon sa 27th edition ng pinakamalaking sports spectacle sa Timog Silaang Asya. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.